Ay magandang hapon, magandang umaga. May ang ating bibitbitin ngayon ay itong isang general sa pulis na inakusahan ng mga kaanak ng mga nawalang sabongero na sinubukan na baliktarin ang kanilang mga affidavit, mga sinumpang salaysay para makasuhan si Dondon Patidungan o di kaya si alias Totoy. So, ang tanong ngayon, kumita ba kaya siya kay Atong? Alam mo, 'pag ikaw ay alam mo na ang kalabuso ka, nagsalita na si BBM na presidente na kailangan tuluyan tapos ikaw general, tapos magsususi-susi ka, mukhang ang lakas ng loob mo. Bakit lumalakas ang loob mo? Ibig ko sabihin mayroong nagpapalakas ng loob. So bago ang lahat, nais ko muna sabihin sa inyo, ako po si Toto Tirador, Doctor of Jurisprudence, Civil Engineer, tsaka ako po ay isang ah, eksperyensyadong o retirado na journalist. Editor po ako for 15 years. So, yan po ang aking karanasan sa buhay. Pero bago ang lahat, nais ko muna ibigay ang aking sariling pagpakilala kung sino ako. Ignorancia lehes nun excusat. Ignorance of the law excuses no one. Ang kamangmangan o walang kaalaman sa batas ay hindi pinapatawad. Kaya subscribe na kayo sa channel ni Dr. Toto Tirador. Follow mo ko sa Facebook, Bertene Catalonia Housing. Follow mo ko sa Instagram at saka sa TikTok. Dito po, marami kang malalaman kung paano i-apply ang mga batas sa pangunahing isyu ng ating bayan. Tara na! Magandang umaga. So ngayon, ang ating gagawin ay pag-usapan natin ito si General. Pero bago natin pag-usapan si General, siya po ay pang mangyak-ngyak. Sinumbong kasi siya eh. So binira din siya ni Dondon Patidungan. So ito yun, ipapatugtugin natin. Sigurado na to, delikado na to sila ni Atong. Ito siya, si General Macapas. I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on Fermin point. Mateo. Gloria Power Macarinco. Tommy. A new twist in the missing Sabungeros case. In a Billionario News Channel exclusive, Justice Secretary Boying Remulla reveals a group within the PNP CIDG is allegedly pressuring the victims' families to sign new affidavits, this time naming whistleblower Julie Dondon Patidongan as the supposed mastermind. The alleged brains behind the scheme, the CIDG chief himself, who has now been relieved from his post. Let's get on point. Ano kaya yan? Ang lakas ng loob, no? Pero mo, alam mo na yung boss mo, si Nicolas Torre, doon na nakadireksyon na tinutulungan si Dondon Patidungan na bilang state witness. Tapos gagawan mo ng diskarte na siya ang ituturo na mastermind. Paano naman si Atong Ang? Former CIDG Chief Kumita ba siya kay Atong Ang? Pakinggan natin. Police Brigadier General Romeo Macapas. General Macapas, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po, ma'am. Maraming salamat na mapakinggan ng madla ang aking side. Yeah, para mangyak-ngyak ang boses, no? Pag-usapan po natin ang inyong inclusion, ang inyong papel dito sa issue ng missing Sabungeros. Gaya ng sabi ko po kanina, a new twist. O sabihin po natin, update dito sa kaso ng mga missing Sabungeros. Ang lumalabas, General, kayo daw ang itinuturo na pasimuno sa pagtawag sa mga pamilya ng mga missing Sabungeros
at ipapirma sila ng panibagong affidavit kung saan itinuturo na mastermind ay ito pong si Dondon Patidongan. Unang-una, General, pinatawag niyo ho ba yung mga pamilya ng missing Sabungeros? Yun. Ganito yun, ma'am. Hindi Dalawang maamin. beses lang kinausap ko yung mga pamilya ng biktima. Dalawang beses kinausap mga pamilya ng biktima. Ang problema, hindi sinabi kung sino mga pamilya, kung sino mga biktima. Ng mga sabungero. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Ganun. Sino ba kayo yun? Sino yung kukunin from the outside country? Yung missing sa bungero. Ibig sabihin, hindi na missing na pumunta na sa labas ng bansa. Bakit mo naman sinabi from the outside country? Ano naman, may transaction ka ba kay Atong Ang? Pangalawa, yung tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila. Ganun ba? Bakit dapat isama? Testigo dapat sama. Sige. Bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man. Napapirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Ang sa akin, sabi ko sa kanila, dapat hustisya para sa lahat. Para sa Ganun ba? Para sa lahat, pati kay Atong? kanila. Wala akong tinawag. In fact, isa lang ang sumipot noon. Yung lang yung kaso sa may Bulacan. Wala nang iba. Kasi allegedly mayroon silang ibang prior appointments. Okay, so isa lang po yung sumipot at nakausap po ninyo na pamilya Yes, ng ma'am. biktima. All right, Opo. and sino po itong pamilya na ito? I'm sorry, ma'am. I do not have the record here. Okay. Nandito na po ako sa Jinsan. Pero I suppose it was case number 7. Basta ang Alright. involved noon was yung parte ng Bulacan. Okay. Yun lang yun. General, ganito po kasi, no? Ang nangyari po dito, and for context, noong pong SONA, yung aming pong reporter na si Joash Malimban, ay nakausap po yung ilang mga pamilya ng mga biktima. Nandun po sila sa labas ng SONA, I assume, no? They were outside. At ang sinabi Yes, po ay ito, and I will quote para po clear. Ang sabi po ng isang kapatid ng nawawalang sabungero, kung maaari, palitan yung mga pulis na nag-iimbestiga kasi iba po ang lumalabas eh. Ang pinapalabas nila ngayon, ang kakasuhan nila, yung witness namin. Hindi naman po tama yon. Kaya nga po lumabas yung witness namin, sinugal ang kanyang buhay para matulungan kami. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila. Yan. Ang witness na sinasabi na sumugal ang buhay, yan po si Dondon Patidungan. So, Gusto nilang kasuhan yung witness namin. In other words, sir, it appears that the family, the brother of one of the missing Sabungeros, hindi po nagustuhan na isasama sa kaso si Dondon Patidongan. Ganun po lumalabas. Ma'am, it is up to the DOJ kasi ini-explain na yan sa kanila. palusot ka pa. Part ng proseso yun. Palusot ka pa. Bago sila magiging state witness sa kaso, dapat kasama sila doon sa akusado. I don't want to interfere with the DOJ. Pero as to our understanding, ganun ang proseso ng batas natin. So, hindi ko alam kung anong nangyayari sa investigasyon. Palusot. Isa lang ang masasabi ko dyan, ginawa namin lahat ang trabaho namin. Ginawa namin mabilis ang trabaho namin. Ano bang anong Along the trabaho? way, siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Palagay niyo So, ba, paano? General, nagkulang siguro kayo sa pagpaliwanag sa kanila? At nagkaroon ng I think, ma'am, miscommunication? I think, ma'am, it's one of our investigators failed to explain to them kung ano ang proseso ng ganun. On my part, I want to make it clear, ma'am. Unang-una, hindi po ako nirelieve ni Chief PNP dahil sa kasong Sabungero. Ako po ay nilipat ni Chief dahil nakiusap ako. Hindi ko naman magamit ang ranggo
hindi naman ako ma-promote dyan sa CIDG dahil wala na akong 1 year sa serbisyo. Kaya nilipat po ako mag-RD. Oh, saan ka nag-RD ngayon? Sige. Wala pong kinalaman ang sabungero issue, ma'am. Mm. Pangalawa, Okay. masakit lang ang loob ko. Oh, sige. Kasi lumalabas sa media na pinaparelieve ako. At Talagang pinarelieve ka. Inanunsyo na ni Remulla na inalis ka. Service director, inalis ka kung ano-ano pang sinasabi sa akin sa article ni Ramon Tulfo. I want to make it clear. Sana nakinig siya dito sa atin. Oh, Na kahit binanatan ka kailan, Ramon ma'am, hindi Tulfo. nila ako mabayaran kahit i-post na ko yung kaluluwa sa kanila. Oh, hindi ka pala mabayaran. So, walang binayad si Atong ang sa'yo. Ganun ba yun? Ano ho ang nangyari sa inyo nung kayo ho ang sinasabi niyo po, kayo na ang humingi? Kanino po? Kay PNP Chief Torre na tanggalin po kayo as CIDG Director? Ganun ho ba? Am I understanding it correctly, sir? Yeah. 2 weeks lang ako, ma'am, nag-assume, nakiusap na ako. Sinabi ko na sa kay Chief, Sir, hindi na po ako ma-promote kasi less than 1 year na po ako sa serbisyo. Kaya naghahanap kami ng papalit sa akin dyan. Mhm. Kaya wala pong kinalaman yung sa bungero issue. Okay. Paano ho natin mako-connect or help us understand, sir, na ngayon po sinasabi ninyo, kayo ang humiling. Kasi kayo po ay naging chief ng CIDG June 19, kung di po ako nagkakamali. Yes, ma'am. Okay. Ganito po. Ganito, ma'am. Go ahead, sir. Let me explain first. Nung pagpunta ko sa Krame, nagparelieve ako galing BARM. Kinausap ko ni Chief. Ito ma'am ang totoo. Papunta sana ako ng 4A. Unfortunately, dahil may mga political backups, wala naman tayo doon. So, hindi pa ako natuloy ng 4A. So, temporarily nilagay niya ako sa CIDG kasi bakante dyan, walang namumuno. Yun po ang katotohanan sa issue na ito. Kaya sabi ko sa kanya, Sir, hindi naman ako mapopromote dahil 2-star man ito. Hindi ko magamit yung opisina. Nakiusap ko kung pwede, sir, ilipat mo na lang ako. At kailan ho kayo nalipat mula nang nag-assume po kayo ng June 19? Kanina lang, kahapon lang, ma'am. Mm. Effective Monday, 28 July. Oh. Okay. So, you were relieved last Monday, Ayaw niyang July, narinig. Yes, ma'am. July 28. Hindi namin naman narinig siya. Noong SONA Yes, po ma'am. ng Pero Pangulo. Sunday pa po, ma'am, sinabihan na po ako na malipat ako. Ano pong sino ho nagsabi sa inyo? Si PNP Chief Torre? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What exactly did he say to you, General? Did he say that, okay, lilipat na kita? May problema dito sa issue ng missing sabungeros? Or Wala pong sinabi si Chief ng ganun, ma'am. Basta sabi lang niya akin, ilipat niya ako. wala ho siyang sinabi na may usap-usapan kasi na may tao na pumapapel o may papel dito sa missing sabungeros at medyo naaantala yung investigasyon o nagkakaroon po ng ibang pivot itong investigation? Wala pong sinasabi, ma'am, wala pong sinasabi regarding sa bungiro, ma'am. I want to make it clear, ma'am, na nagkaroon ng issue yan dahil nung pagdating ng Patinungan Brothers dito sa Pilipinas na kinuha namin sa labas ng bansa. Kasi unang-una, yung sa pinag-i-interview si Dondon na sinasabi niyang mga tauhan niya sa social media, sinabi niya, mga tauhan niya, yung nag-withdraw ng pera sa ATM at saka yung nakita sa CCTV na kasama yung nakahandcuff. Tika mo na. Naalala ko, may sinabi si Dondon Patidungan noon na si Atong daw nagpatakbo sa kanila, nagtago sila ni Dondon at si Atong din ang pahuli. At nung sinabi nitong si si General Macapas na siyang humuli kay Dondon Patibungan sa abroad, ibig sabihin dati na siya may connection kay Atong, yung si General Macapas. Ay nako, ano ba yan, General? Paano ba yan? So we conducted research and we found out na mga kapatid niya yun. Never niyang sinabi yun sa social media.
sa media interviews niya. General, lagyan Ngayon, po ma'am, natin ng, pasensya na po kayo para po masundan itong inyong ikinakwento. Lagyan po natin ng premise itong sinasabi niyong CCTV footage. Bigyan niyo po muna kami ng karagdagang detalye hinggil dito sa Oh, yan. Ano ba yung CCTV footage na footage? meron pong nakitang mga nagwi-withdraw sa ATM doon po sa accounts. Tama po, no? Account ng mga sabungero. Tama ho ba? Yes, ma'am. Okay. Go ahead, Kung sir. Pakikwento. Yes, ma'am. Kung matandaan natin, ma'am, itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pina-review ko po yon. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong dalawa na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabongero at yung isa ay nakahankap, masosolve na niya ang kaso. So from that information, we followed it up. We followed it up hanggang sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So, pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong dalawang ito ay wala sa Pilipinas. Sa abroad. Ayun pala We were able dalawa. to get their identities Yung o kung anong Nag-withdraw. ginagawa nila sa labas. Kaya pinapalo up namin kasi ito yung tingin namin will have Susi. maganda naman pala ginawa ni General eh. Ito yung dalawang lalaki na nakita sa CCTV na nag-withdraw sa bangko na gamit ang ATM na kinuha doon sa isang taong nawala, na namatay. have the direct link doon sa mga missing na tao. So sino po itong dalawang sinasabi ninyo na nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw? Sino po sila? Sa allegation, sasabi ni Dondon ay mga tauhan lang niya. Pero nung nakuha namin sila, yung isa ay si Jose Patidungan, Kapatid. na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So wala kaming magawa kundi sundin yung order ng court. Si Ikulong. Na-surrender naman, siya, itong si Jose Patidongan. Na-surrender po siya dahil meron na po siyang hatol Yes, ma'am. Mayroon sa po ibang siyang warrant. kaso. Yes, ma'am. Okay. Opo. Pero ito pong si Jose, how is he related to Dondon, General? Kapatid po. Kapatid. Okay. Tapos yung pangalawa po na Patidongan din pero pumasok ang Si parang Jose. identity ay sabi niyo po Robert Bailon? Robert Yes, Bailon. ma'am. Ay half-brother po niya ito. So, from there, ang tingin namin sa investigasyon, sila yung makapagsalita talaga kung sino ang involved. Maliban kay Dondon. Ba, Kasi maganda sila, yun. mayroon tayong direct link doon sa mga missing na tao. Salamat, Colonel. And what did they say, sir? General, what did Jose Patidongan say at ito pong alias Ang Robert ganda. Bailon? Ang ganda pala ng ginawa ni General eh. Ikaw pala nakakuha ng dalawang testigo. Maging testigo labang kay Ato Kang. Actually, ma'am, hindi ko na sila nakausap pagdating sa Pilipinas. Hindi ko na sila nakausap. Ang mga nakausap na lang nila ay investigador. Yun nga, ma'am, ang una nilang reklamo, ma'am, bakit filean sila ng kaso? Sabi ko sa mga pulis ko, ang instruction ni Chief ay filean sila ng kaso. Bakit tayo susuway doon? Utos ni Chief yun. PNP. General, kailan po sila, sabi niyo kasi nakuha namin sila. Hindi ho ba yun ang mga salita ninyo? Ibig sabihin, nakuha, you were able to bring them back, tama ho ba, to the Philippines from where? From foreign land, ma'am. Ayaw kong sabihin kasi pakiusap ng embahada natin doon. Ayaw nilang masabit dito sa kaso. Ayaw nilang malabas, kumbaga, kasi delikado ang area. Anyway, Is it in Asia, sir? Okay, Yes, so, ma'am. okay. Nandito lang sa Asia. Okay, so nakuha niyo po,
Yes, ma'am. kailan niyo po ito nakuha at naibalik sa Pilipinas, these two individuals, sir? Nakuha namin, ma'am, July 19. Bumalik kami dito ng 21 ng gabi. Okay. Alright. 22 na ng madaling araw. Umaga na kami lumapag. Okay. At So- pagkatapos, yung una po, ito pong si Jose ay sinurrender niyo po. Would that be correct, sir? Because he Wala has pa, a ma'am. conviction. Wala pa, ma'am. Sinerve muna namin yung warrant. Nung pagka-serve ng warrant, siyempre, ni-return ang warrant doon sa court. Ang court nagsasabi na convicted na ito at Opo. nagbigay na ng order. Sino So yun? ano pa magawa namin? Mga pulis, mga But sa General, mata ng batas. forgive ma'am. me for interrupting. If you picked up these two individuals together with some other siguro members of your Bakit team, ano kaya- po, in hindi an ayaw Asian mabanggit ang country at pangalan? dinala niyo po dito sa Pilipinas, didn't you get a chance to speak to the two gentlemen, the two individuals? Ano po yung transpire doon sa inyong conversation? Wala, ma'am. Kami, ma'am, nag-uusap casual lang, ma'am. Wala kaming pinag-usapan regarding crime. Dahil yung travel nga namin, ma'am, ay parang, I should say, escape and evasion. Kaya, ma'am, kaya hindi kami masyadong nag-uusap, ma'am, hanggang dumating kami dito sa Pilipinas. General, you did not even say that dadali namin kayo sa Pilipinas dahil kayo ang nakita dito sa CCTV na nagwi-withdraw on behalf of the ATM na pang-aari ng isang missing sabungero. Wala ho kayong, there was no mention of that I suppose, whatsoever? ma'am, na-mention niya ng mga kasama ko sa kanila. Na-mention yan. I suppose, na-mention yan. Kasi hindi ako nakipag-usap sa kanila masyado. In-interview ko lang sila kung anong mga pangalan, wala na. And why was that your posturing siguro, General? Bakit parang you chose really not to speak to them? Oo nga Because naman. that would have been your chance, sir, to, I guess, know more? Or were you taking caution? Bakit po? Ma'am, meron tayong investigador, meron tayong mga investigador na nakiusap sa kanila. Why should I interfere? Hindi ko ugali yun, ma'am, na wala sila sa madaling salita, ma'am, doong sa lugar na yun. Wala kaming lugar para i-interrogate sila. Mabuhay ka, Okay, General. Mabuhay Nagtatago ka. na po kami. Kaya dito sa Pilipinas, pagdating namin, ang mga investigador na ang nag-interrogate sa kanila. Pasensya Wala na. na akong papel doon. General, just very quickly, before we go on a break, yung sa mga investigador na nakausap po sila, ano po ang sinabi sa kanila nung dalawang, magkapatid, di ba? Brother and half-brother ni Don Don. What did the investigators find out? And what did they tell you? Isa lang ang matibay na sinasabi ng mga investigador sa atin, ma'am. Sige, ano yun? Yung base doon sa testimony ng dalawa, we can file all the cases. So, pitong kaso yan. 8 kaso yan. We can all file the cases for I think, 7 or 6. Kasi yung isa hindi daw yung sa Bungiro na kaso. Pero nakaregister kasi na sa Bungiro, kaya sinama namin sa investigation. Unfortunately, yung pangwalo, parang hindi siya sa Bungiro na issue. You can file 6 or 7 cases against who? Are these 6 and 7 cases of those responsible for the missing sabungero? Yes, ma'am. Lahat yun, ma'am, yung itong 3 possible witness na sila patidungan, kasi kasama sila doon. Court na prosecution naman ang mag-asa court para i-discharge sila as suspects para gawin silang witnesses. And doon sa lahat na pangalanan nila, ma'am. Hindi pa kasi tapos yung hindi yung kaso, hindi pa tapos lahat ginawa ng mga investigador. Opo. Kasi 8 yun. So lahat na pangalan, ma'am, hindi ko nakita yun kung sino-sinong ma'am, nakikita ko lang na ang dami, sobrang 50 ata yun. Pero hindi ko yun inaisa-isa. Bahala ng investigador, mayroon tayong investigasyon, mayroon tayong investigador doon na nakiusap. Bahala na, pero ang deklarasyon ng investigador with this testimonies, itong 3 na nagko-collaborate, we can file all the cases. So para sa mata namin, ma'am, masolve namin yung krimen ng sabungero. Opo. And General, and if you were parang airtight ang sinasabi nyo with ang sinasabi ng investigators that you can file a case. File a case against who is sinasabing mastermind.
Doon po sa sinabi ma'am. ng investigador, sino po ang sinasabing mastermind dito sa kaso ng mga missing sa Oh, Bungeros? sino nga? Simula pa naman ma'am simula pa naman sa mga deklarasyon ni Dundon, it is Atong. Oh, yun. Very good. Right. We need to take a very short break. We'll continue our discussion with Police Brigadier General Romeo Macapas when we return. Stay tuned. This is On Point. Sige. Maganda naman parang ginawa ni Welcome back. Still with General us, former Macapas eh. CIDG Chief Police General Romeo Macapas. All right. Oh, I think nawala we na sa lost telepono him si General on the line. We're Macapas. getting a busy signal right now. We're going to try to get him back on the phone. So basically, there is a new update or a twist in this story dito po sa kaso ng mga missing sa Bungero. There is now this Brigadier General Romeo Macapas who headed the CIDG. He was assigned there, or he was brought to the CIDG or named as director of the CIDG last June 19. Ang kwento po ni General ay he asked, siya po ang humiling na ma-relieve o matanggal dito sa CIDG because of promotion, yung kanilang promotion dyan po sa Philippine National Police. And in fact, he was saying that he was hoping na papupunta daw Pero may tanong na ako doon. Bakit hindi nagpasabi kung saang bansa nang galing? Yun ang pinagtataka ko. Kayo mga viewers ko, alam niyo ba kung anong bang rason bakit ayaw pasabi kung saan ang bansa nahuli? Bakit? Bakit saang bansa ba nahuli yung ibang mga suspect? Alamin natin. Sige, tatanungin pa naman siya. daw siya sa 4A, but because of politics, I think, is the word he used, hindi po siya napunta sa 4A. Kaya pansamantala umano siyang itinalaga to the CIDG. There has been also some interviews of our correspondent. This is an exclusive report of our correspondent, Joash Malimban, wherein nakausap din po niya yung ilang mga miyembro ng yung mga pamilya rather ng mga missing sa Bungero, at it appears that they're not quite happy, allegedly, dito kay General Macapas. All right, we have him back Anyway, on the line. General, salamat po General. again for your time. So, I'll continue our discussion. General, I left it at sabi ko po sa inyo, tinanong ko po sa inyo sa investigasyon ng mga investigador, lumalabas po sino ang mastermind, at sinabi niyo po ay si Mr. Atong Ang. What exactly did they say about the participation of Dondon Patidongan, his brother Jose, and his half-brother? Yung pong tatlo. Ma'am, again, wala akong alam ma'am sa ang mga investigador na po ang kumukuha ng mga statement na yan. Hindi ko alam kung anong detalye niyan. Ang sa akin, importante, nandyan yung tao. Okay. Wala na po akong, investigador na po ang nag-i-interview noon, ma'am. I understand that, General, and I hope you don't mind, but as CIDG chief, heading the investigation of a very important story, did you not wonder, or were you not at all even interested about more details about this, sir? Ma'am, kasi as I have said, hindi pa po tapos ang investigasyon. Ganoon ba? Parang Magkakaroon man yan ng nakatanggap palagi ka ba o ng, hindi? ng anong tawag nito, ng anong tawag na yung sabi namin case conference. Unfortunately, nung Sunday, nag-quick case po kami. Yun lang ang sinabi ng investigador sa akin muna, na with their statements, we can file already the cases involving sa Bungeros. Okay. Sabi niya, itong kaso na to. So, as to the details, ma'am, hindi ako masyadong kumuha muna kasi hindi pa nga tapos. Kung sino-sinong ma-filean, kung kailan kami maka-file. In fact, sinabi ko sa kanila, bilisan natin. Last Sunday po yun. Sunday kami nagmi-meeting. Tapos So yan lang muna. At mamaya siguro second batch na lang natin yung ibang sinasabi niya. At magandang umaga sa inyo lahat. Si Bon Ryan, panig kay Atong Ang general, sa tingin ko nga rin eh. Jimmy Boy Biyahe, nabuko siya dyan kung sabi niya ng kung saan country, hindi niya masabi kung anong country. Si Cambodia, Cambodia ba? Naku, hindi ko narinig Alan Sarte, mabuhay ko. Alan, kumusta? Manuel Trivio, Jenny Boy Biyahe, Oknik, Jay, good morning. Dr. Toto, Edgar Nation,
Ben Reclamador, Denby Ilacion, Chucky, Rudy Rabi Pastor, Melicio Castromayor, hello po. Tapos si Wonder Mike, good morning, Dr. Tirador. Tapos si Juji SGF Bong, Maria Alexandria Togas, pamangking ko, anak ko, John Balyenas. Dapat si Totoy isama sa kaso at siya pala may alam kung saan mga missing sa Bungero. Oy, sigurado, siya naman ang may alam kasi natuntun kagad kung saan kinuha yung mga buto eh. Efren Anino Guhilde, Homie, good morning. Fermin Mateo, mayong aga, sir. Gloria Power, Makaringko. Convict sana, sir. Ang ba, convict Sara? hindi ba ko convict? Nabasura na yung kan. Nabasura na yung kaso ni Sara. So hanggang dyan lang po tayo, no? Sino pa iba? Si Mang Juaning 84. Mapam Dawson. Sino pa? O magandang umaga. Balik tayo mamaya.